para updated po kayo sa aking mga ina-upload na video. Magandang buhay mga ka-Achoks. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung ano ang posibleng problema at kung paano ayusin kapag ang inyo pong electric fan ay biglang tumigil sa kanyang pag-ikot. Panoorin nyo po hanggang sa huli. Bago po natin buksan ang ating motor, ay iisa-isahin po muna natin simula dito sa saksakan. Gagamit tayo ng clamp tester para makita natin kung talagang saan yung sira niya. Ayan mga ka-Achoks, gagamit po tayo ng clamp tester. Bali po yung ating clamp tester ay iseset lang po natin sa ohms. Kasi po yung hahanapin lang po natin yung continuity. Kung may putol siya o wala. Set natin sa ohms, tapos kiklik lang po natin yung select. Pagdikitin natin yung dalawang test rod. Yan, ibig sabihin po ay okay siya. Itetest po natin itong saksakan niya. Kapag po ay mayroon siyang reading, ibig sabihin good yung ating wire. At kung wala naman, posible pong may putol lang ating wire. Ang ibang electric fan po kasi, yung wire ng kanyang pangsaksak ay maliliit yung sa loob. Kala mo malalaki na kasi yung balat niya malaki. Kaya posible po siyang maputol. Kaya simulan na po natin i-tester. Tester natin yung isa. Ikot natin dito sa switch. Bukan natin kung may balat. Yan, meron. Yung isa. Saan na ba yung isang linya? Yan. Ibig sabihin, okay yung ating isang linya ng wire. At dito naman natin sa isang pangsaksak. Dito sa isang linya. So, ayan. May reading siya. Ibig sabihin ay wala siyang putol. At ito naman ating capacitor ang i-test natin. Kasi may posibilidad po na kaya tumigil yung ikot ng ating electric fan ay yung ating capacitor lumubo na. Pag ito po ay lumubo na, automatic hindi po aandar yung ating electric fan. Kaya subukan natin i-test kung okay pa siya. Yan. Pumapalo pa siya. Ibig sabihin ay good pa ang ating capacitor. Ngayon, matester na natin yung wire. Pansaksak niya at yung ating capacitor okay pa naman. Titingnan na natin sa loob kasi ang posible pong sira nito ay nasa loob na ng motor. Buksan na natin. Okay mga ka-Achoks, nakalas ko na po ang motor ng ating electric fan. Ang hahanapin po natin ngayon ay yung kanyang thermal fuse. Kasi po kapag ang inyong electric fan ay umaandar tapos biglang tumigil, ang pinaka number one cause po niyan or number one problem, yung ating thermal fuse ay bumigay or nag-cut off. Ngayon, papakita ko sa inyo ang itsura at kung saan po nakalagay yung ating thermal fuse. Ang thermal fuse po natin ay dito po nakalagay sa ibalot na ito. Itong kulay itim. So, kalasin na po natin para maipakita ko sa inyo kung anong klase ng thermal fuse. Bali dito po siya, hanapin natin kung nasaan. Ito po mga ka-Achoks yung kanyang thermal fuse, napakaliit lang. Ito ngayon yung susubukan nating i-tester kung talagang okay pa siya or talagang sira na. Pag siya po ay tinester natin na wala nang reading dyan, ibig sabihin po ay sira na po talaga siya. So ayan, susubukan natin ito. Ito yung isang test rod at ito yung isa. So ayan po mga ka-Achoks, kitang-kita nyo, hindi na po siya napalo. Ibig sabihin, yung ating thermal fuse ay sira na. Kaya hindi na umaandar yung ating electric fan. Kaya ang gagawin natin dito, ipapalitan natin. Pag sira po pala yung thermal fuse, pwede nyo pong i-direkta dito,
Ikabit nyo po yung isang wire dito at tapos dito sa isang wire din dito. Under po siya. Kaso, hindi po siya safety. Kaya ang maganda doon ay bumili na lang po tayo ng thermal fuse para wala po tayong problema. Okay, palitan na po natin. Cut na natin ito. Ang electric fan po ay iba-iba rin ang kanyang thermal fuse. Mayroong ganito, parang resistor, at mayroon din ganito yung square lang siya. So, ang ikakabit ko po ngayon, mga ka-achoks, itong square na thermal fuse. So, ikabit na po natin. So, ayan mga ka-achoks, naikabit na po natin ang ating thermal fuse. Ang gagawin natin ngayon ay subukan muna nating i-test bago natin ilagay yung insulator niya at bago natin i-assemble ang ating motor. So ayan mga ka-achoks, meron na siyang continuity. Ibig sabihin ay ayos na ang ating electric fan. Kanina po, nung hindi pa natin napapalitan ng thermal fuse, di ba wala po siyang continuity, lagi siyang 0. So ngayon, ibig sabihin, okay na ang motor ng electric fan natin. So ang susunod natin gagawin ay i-assemble na natin. Ibig sabihin po ay okay na po ang ating motor. Ngayon ay ibabalik na natin sa kanyang body para masubukan na po natin kung talaga pong iikot siya. Balik na natin yung tornilyo ng kanyang swing. Okay, lalagyan na rin po natin ng oil para mas magandang andar ng motor. Kabit na natin. So ayan mga ka-achoks, naikabit ko na yung motor ng electric fan sa kanyang body. Ang susunod natin gagawin ay susubukan nating paandarin, pero bago yan, i-tester natin para sigurado tayong walang ground. Minsan po kasi yung electric fan ay nagkaka-ground sa body pag dumikit yung wire natin sa loob. Subukan natin. So ayan, wala naman pong ground. Ilabitan ko po muna siya ng fan para makita nyo po kung talagang aandar siya. So ayan mga ka-achoks, isanaksak na po natin yung ating electric fan. Subukan na po natin paandarin. Ilagay po muna natin sa number 1. So ayan, kitang-kita nyo mga ka-achoks, umaandar po. Ibig sabihin, success, naayos po natin yung sirang electric fan. Ilagay na po natin sa number 2. Yan, good.
at ilagay natin sa number 3. Lakas. Okay, hanggang dyan na lang po ang aking vlog. Sana po ay malatutunan kayo. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, click nyo na lang po yung like. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at click nyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga ina-upload na video. Mabuhay po kayo at mag-iingat lang po kayo lagi. God bless. Bye-bye.